Hi guys! Welcome to another episode of EOTG Podcast. Yeah. Yes. Magpapakilala po muna ulit kami. My name's GM Bash. I'm Mentor Caroline. I'm Coach FM. And also VP Jason Golbe. At nandito kami ngayon, nagkakape Yeah. sa gabi sa Krispy Kreme. Yes. Ang Kumusta? tapang. Ang tapangan ng kape. Lulululula. Kapit pa na yabo akong kape. May gani na imnan na. Nakakagising ng diwa ang Yes. Oh, Mura kong kabuhiun. ipaningot ko. Pero kudos, Kape latte. mo ni kape. Yes. Isog ba? Isog. Cafe latte, cappuccino. Kasam niya ako Cafe latte. Latte po di ay. Oh, kaisog na rin na latte ko. Sabi ko nga, mas isip pa sa akin. Lumalaban, no? Cafe latte, coffee, tapos milk. Sweet og kape, oy. Yes. Grabe ko, chip May and oy. art ng foam. Sana all, oy. Anyway, second din mo na podcast, guys. Kay ang first na mo, dito mi sa kuan, dito atong topic last time is katong about sa scarcity mindset yes, and to unsaon siya pag-conquer. How to overcome scarcity mindset. So karon na napod mi diri because ang pangalan na sa atong topic or ang atong storyaan karon is the habits of self-made millionaires that anyone can copy. Oh, Yes. diba? Pwedeng magaya. Actually, nganong importante may naka-topic, guys, because na nanay ka ng saying gani na success leaves clues. Ibig Yes. sabihin, dili magic ang success na naabot sa mga tao. Di ba, yung mga taong successful? There are clues. Ibig sabihin na there are specific traits na makikita mo sa mga tao na dato or successful. So, kung ikaw, ganahan ka ma-millionaire, para imo, ganyan na topic, di ba? Yes. So, ganun ka mo dato, mga senso. Kaysa man diri ganahan ma-millionaire dirang napita. Multi-millionaire kami. Kita tanan. Ikaw. Kita tanan, no? Kaning magtanaw karon. Yes. Kukunin mo dato. Alam mo na mo share. Like, comment. Oh, basta nakapalo po. Nakapalo. Mama-millionaire juga basta mag-follow ka sa Yes. Gawin ko na yan. So, karon ang usa ka way, like for example, ikaw, Mentor Caroline, mga nakahit man mga milyon ninyo. So, na mga specific na mga butang na inyong gibuhat, di ba? Mayroon kayong mga specific na ginawa na kung bakit nagiging millionaire ang isang tao or bakit ka naging millionaire. So, unang-una dyan is that, ano ba yung pinakauna na ginagawa natin? It's not just about the habits di ba? It's also about the mindset shift. Yes. Yes. Dapat nagbabago talaga ang mindset. So, madali lang naman baguhin ang mindset kung nandyan na yung influence, nandyan din yung ready ka na ba? Yeah. Ready ka na ba? For Kailangan, things to change, you have to change. exactly. Wow. Kailangan jud. So, there should be what we call a mindset shift first and foremost. So, ang money kanang per minute ako ginahisgot before na the biggest difference between sa dato ug sa dili is not the amount of money that they have in the bank, but it is actually kung ano yung laman ng utak nila. Yes. Paano nila Tama. tinitingnan ang pera, paano nila tinitingnan ang success. So, there's a big difference between the mindset of the rich and the lives sa game ingon tag poor pero umana gid na. Yun talaga. No? Reality. So usually ang mga millionaires, they focus on opportunities. Yeah. Yes. 'Di ba? For example, 'di ba bro, yung karamihan sa mga tao na hindi nila nahihit yung ganyang level ng success, palaging nakafocus sa problema. Exactly. Ano yung masasabi mo dyan, brother? Sometimes, ang tao kasi, pag may mga problema, ang gaya sabi ni Press na pag ang tao may problema, tinitignan nila as a problem. Yes. Hindi nila tinitignan as opportunity para sila mismo is mag-level up or growth na itong problema na dumadating sa akin ngayon, ito pala mismo yung opportunity para mas magsipag ako, para mismo makita ko mismo yung opportunity na yung tipo na itong dumating na problema sa tao, kailangan natin na makuha ito kasi karamihan sa atin mismo, hindi na nakita ang problema as opportunity. Tinitignan natin as problems. Or obstacles. Yeah. 'Di ba? Na murag harang na siya sa gusto mong marating.
wherein ang mga tao na napansin ko na mga millionaires, ang tingin nila sa ang mga tao na mga mayayaman, magaling lang silang mag-solve ng problem Yeah, kasi correct. nakikita nila palagi ang opportunity. Also din, Press, napansin ko din na yung mga taong parating nagrereklamo, yung panay post sa social media ng mga problema, di ba? So, yun yung mga nakasanayan na magreklamo sa mga problems instead na nga yung sinabi ni VP, seen as opportunity, yung ginagawa tuloy yung parang nagpa-victim mindset na lang na dahil ganito yung kinalakihan ko, ganito yung status namin sa buhay, ganito na lang din yung mga problems na dumadating. Instead, hindi nila yung nakikita as a way na mag-level up sila sa buhay, mag-level up yung ginagawa, Maujud. mag-level up yung mindset. So, yun din yung napansin ko. So it's all about the difference in perspective talaga. Perspective. Oh, dako kay diferensya para nako gyud the way na mag-isip ang mga taong Yes. umaasenso sa hindi. Takot din silang mag-take ng risk. Oo. Then also it's because yung connected sa first episode natin, yung mga millionaires abundant sila mag-isip, Oo. hindi scarce. So they know na kung muagi man gani sila, dili sila naman ang fear of failure sa Oh, tanan no, tao, no? not Pero at di all. sila hadlok mag-risk because they know that they can always try one more time. Yes. Di ba? Lalo na sa mga negosyante, nga na yun na kay ang traditional business taas makay risk of failure lalo na when it's your first time. Maujud. So, muna siya, dagaming mga stories na pwede namang i-share, mostly sa personal na mo na story, pero Yes. ang amor kong ma-share ninyo, number one, will not delve into that. Ang number one lang siguro na kung masulti is that isa sa among gibuhat para ma-level up na mo among resulta is gikopya na mo ang mindset, ang habits sa mga tao na nauna sa amo, like the people that we look up to na naging successful. So, there are a lot of daily na mga habits ang mga self-made na millionaire. Now, sungod sa kadaghan guys, na nato isulti. Ito lang mga important. Ito lang siguro ang mga important kay And pwede mahimo na ni pwede din buhaton. pwede din nimo mabuhat, pwede nimo ma-apply. So kinsa ginahan mo start diri? Coach Pem. Caroline. Sige, Mentor Caroline kay ganagan kay di siya masulti. idea. Unsa man tay mo ha? Para nimo, what is one habit na pwedeng makopya kahit kanino na kung may goal siya, eventually maging millionaire siya? Ayan. Isa sa habit ng mga taong successful o ng mga taong billionaire is they set clear goals, di ba? Napaka-importante kasi ng goals na meron ka. Kasi once kayo meron yan, ikaw ay nakafocus, motivated, and at the same time, ikaw talaga is ginagawan mo siya ng paraan. Okay? So, ang goal kasi, may dalawang klase yan. Long-term goal and short-term goal. So, karamihan kasi lalo-lalo na sa mga kapwa ko OFW dyan, di ba? Ang goal lang natin, unang-una is matapos yung kontrata mo. Kasi ang nasa isip natin, magpadala, di ba? Matapos yung kontrata, masagot ang mga problema ng ating pamilya. And ang mostly talaga, isa rin sa goal natin, yung short-term goal na yan, is yung makaahon ka every month na mabibigyan mo sila o matututusan ng pangailangan. Which is kaya tayo tumatagal dyan, it is because yung goal natin is pangmadalian lang. But kung tayo magkakaroon ng long-term goal, di ba, ibig sabihin yan, dapat nakikita mo yung sarili mo, di ba, 1 year from now o 2 years from now, makakauwi ka ng for good, with time and financial freedom, with big savings, na makakasama mo ang iyong pamilya. So, once na alam mo yung goal mo at gusto mo makuha, nakafocus ka talaga eh. And at the same time, motivated ka. Pag may mga challenges, may mga obstacles, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, para sa'yo, it's part of your goal. Yes. So, dapat, once na masiset ka rin ng goal, dapat systematic, gagawin mo talaga, di ba? Dapat makatotohanan, and of course, napaka-importante yung may time bound. Yes. Ibig sabihin ng time bound, yung may due date. May deadline. Deadline. Dili ra kay ang Byron Nons Corrente, ang kay Jodek, guys. Ayan, so Tama. dapat may due date din kung hanggang kailan ka dyan. Ayan. Oh, sakto. Ayun. Nagani ko ikuan ba realization. The difference between someone who earns 10,000 per month and a person who earns 100,000 per month is the goals na sinet nila. Ika.
Tama. There's a reason na bakit yung malaki ang income, naabot niya yun kasi ginol niya yun. Yes. So, hindi ka makakarating sa isang lugar na hindi mo sinet in the first place. Murag kuan brother ba? Murag ways ba? Oo, Jud. Di ka mag-guide og tarong, way mo gawas May dira na gabutas. ruta kung wala ka gabutang og destination na asa ka gusto. So, kung ginahan ka na nakay control sa imong kinabuhi, dili ka tong giingon ni Coach FM na victim mindset, you should take ownership sa resulta nimo. Yes. That way, di ba, anyone can do that. Anyone can set a goal. Kaya ang goal man god, nakadepende kasi yan kung ano yung mahalaga para sa'yo. Di ba? Sige, grabe no? So, goal, good, goal. Goal. Better. Sige, first. So, kinsa may ganahan mo share o kanang topic nila na Okay. kanang para nimo o sa ka-importante na habit. Okay, so sa ako nga po, na ako ang napansin sa mga successful na tao, lalo mga millionaires, multimillionaires, mga billionaires, nandiyan na sila yung circle of friends na kung unsasad sila, maupo to ang mga friends. Di ba nakadawag na mga storya na birds of the same feather flock together. So, kung Yes. ikaw, ganahan ka, nag-set na ka-goal na maulagi ni senso ka, di ba, ma-millionaire ka, at that time, na due date, na deadline, then first you have to look at your environment. Kay kung ang environment nimo against sa imuha na maabutan nimo na goal, then maglisod jud ka. So, ang una sa nimo kanon kung environment nimo, okay, kaniba na tao, kaniba akong amiga, kaniba akong family. Kung moingon ko ani na goal, mo support ba sila? Mo balibad ba sila, di ba? Mo muangal ba sila? Kay kung naaraman na, kay kung mo support sila, then okay. Pero kung muangal gani, then that is the time that you need to look for new friends, new circle, na pareha sa imuha goal getter, pareha sa imuha na success mindset ba na naadjud sila goal pod na pareha nimo para mahawa ka sa ilang energy na motivated, energy na inspired everyday, energy na creative kaayo na ani kani daghan kay ideas na i-execute sa nila kay kung masabay ka na nila ng mga tao, matakdan man ka. Kung Diba? gani, di ba na, kung musabay ka sa mga chismosa, wa ka kabal, kadugayan na chismosa na po ka. Musabay ka ani, di ba, sa school, makuan man na nato na mga bright, na apoy Influence. lain-lain na tipok, na apoy mga dili kayo, mga sipat, di ba, mga may sigig paad sa principal's office, tipok-tipok po. So, depende dyan na sa imuha. If ikaw serious, if you are serious that you really want to achieve that goal that you have set, then you have to go together, be together with people who also has the same goals as you. Mao jud na. Yes, Di ba? Sakto gud na kay kanang kabantay mo ana kanang moingon kasi mong pamilya ba dili man na ningon love man na sa tong pamilya pero Labi mo kanang labi mo. og labi na barkada na yaga-yagaon pag yun, di ba mga joker. Oh. Yung moingon ka, Yaga mo na lang. ginahan jud ko akong dream, mamilyonaryo ko. Mo ana man na nimo na pasmor ka ay. Sige, gutom ka. Sige gutom na kay. Wa pa kay kaon. Doon sa kawin niya. Pero kung nagay, like-minded ang imong kuyog, mga sila na mo encourage, but dream big. Oo, kaya mo yan. Kaya mo yan. No, nagoy dako na impact ang imong Yeah. sa imong kuyog kay Pinon. ang encouragement. Duha mo gud na ang mahatag sa imong kauban encouragement or discouragement. Ya kung Tama, daghan tama. kayo og mga tao na they could have been someone pero na-discourage sila then wala sila support system na sakto. So kailangan mangita kag mga tao na dili ka katawuan if you No. dili ka pinagtatawanan kung malaki ang pangarap. Di ba press may ano yan, may quote na tell me who your, ano yun, tell yun sa Tell me who your friend? friends are. Oh, and I tell me will who your know. friends are and I will tell you who you are. Oh, yeah. Di ba? O, siya tumapos. Yan yan. Oh, importante kay na bata pa wakay ko kasabot ana na kuan. Importante di kay mong set of friends pero kanang as you mature, ma-realize nimo importante gud kay na imong environment. Oo, importante talaga. Mao, tinuod yun. Mao jud na. Kinsa naman to? Si Sarah, si Kuana. Ikaw, brother. Ako sa. Ay. Ikaw last, brother. Sige. So, sa ako, kay... Kung sa kita ko, daghan man good. Pero for me, if you wanna be someone na ginahan ka, like you wanna be a millionaire eventually, and you wanna kung merong mga pwedeng i-copy sa mga yumayaman, you have to add another income stream. And because of that, 'di ba, adding income stream means grabbing opportunities na pwedeng magbigay sa iyo ng another source kasi for me money is just about mathematics. Yeah. 'Di ba? Gusto mo yumaman, gusto mo kumita ng milyon, pero yung sahod mo hindi niya kayang ibigay because of course
ang natitira sa ang income mo at expenses mo halos nagmamatch na, di ba? So, or minsan nga mas tumataas pa yung expenses kung hindi tayo magaling maghawak ng pera. So, aside sa dapat marunong ka magdala ng pera mo, marunong ka sa basics ng pag-compute, ayaw sa sige ka, inom-inom ani na kuwang paday imong bawa pa kay pambayad sa imong kuryente, ayaw sa sige home credit, ayaw sa sige check out, oy, di ba? So, usa sa gana, isa na is dapat marunong kang humawak ng pera. Oh, you need to manage your money wisely. Ayaw sa ng mga Foodpanda, mga Grab, mga Shopee, TikTok, kung sa pa na, Lazada, Amazon. Iwasan mo muna yan. Di ba? Wag na muna wag na muna na mga unnecessary na mga expenses. Tinood. Taon, ana yun yan. Tama. Aside sa hindi din ako naniniwala na ang pagtitipid lang ang makakatulong para umasenso ka, pero it develops the right discipline sa pera, na maging mindful ka sa pagpasok at paglabas ng pera mo. Second, is that dapat matuto kang magdagdag ng kita. Hindi dagdag ng gastusin. Dagdag utang man. Utang mo na yung mga ipuno. Ibis ka ng income. Ayaw. So, ang imong buhaton, dagdagan nimo imuhang sources of income because usually, mga millionaires, they have multiple streams of income. Pero, you start with your second income stream mo. Na wag naman yung nasubrahan ra pug ka perti nang daghan na. Nya perti daghan na wala nagkatimaong, di ba? You master sa your second source of income. So naidaghan ikaw depende na nimo what kind of usually if you want to start pwede ka pwede kang like a part-time job, online job. Maybe mag-affiliate ka, di ba? Mag-online selling ka, pwede po. So, daga naman kay Ron. Ang dami na ngayon. Ako nga, nung elementary ako, nagdo-drawing ako, tapos binibenta ako sa classmate ko. Tapos nung grade 6 ako, nagbebenta yung teacher ko ng munchkin. Binibenta niya 50 centavos bawat isa. Yung ginagawa ko, inaabangan ko siya sa gate. Binibili ko lahat sa baon ko, tapos binibenta ko ng piso or dos. So, tinatawag, di ba, doble or times 4 ang baligyan ako sa eskwelahan. Ay, technique yan ba? Matuto ka na masanay. O gawin mong habit na madagdagan yung kita mo. High school, college, nagagawa ng mga project, ganun. Oh. Yun, tagagawa. Walang puhunan yan, ha? Mangita lang kag mga tapulan. O, makita lang ang tapulan. Nga ikaw, kung wasag kay kwarta, ay sa pagkinapulan. Magkugi sa good ka, banat buto ka muna. So, yun, add income stream. So, be a calculated risk taker. May magpakita sa iyo na mga yun din yung number 1, di ba, brother, guys, na yung iba kasi nagrereklamo na maliit yung kinikita, may goal sana sila na umasenso, tapos may mga other ways na pwede kang kumita. Uy, pwede ka magbaligyaani, pwede ka daming mga ideyang lumalabas. Pero anong sinasabi? Wala akong time. Wala akong time. Diba? Busy. Yun yung number 1. Wala akong time. So, anong yung nilalaan mo sa ibang oras mo? Kasi mas naglalaan ka ng oras na nagre-reklamo kaysa na humahataw ka or naghanap ka ng paraan para ma-fix yung problem. So, you just want na to whine, and this is not for all, pero may mga tao talaga, reklamo ng reklamo, papansin ba? Oo, meron talaga mga taong ganun, papansin ko. Meron talaga reklamador. Merong reklamador, gusto lang nila na center of attention sila sa ganyan. Kesa naman, just put your head down, get to work. Ang dami ng ways, hindi naman to panahon ng lolo at lola natin eh. Meron nga akong nakita na side hustle, guys, yung tagagawa ng logo. Mga cake toppers, mga logo na meron ng mga Canva, mga ganun na mga template. Pwede mo nang ibenta yon sa mga nagnenegosyo. So, that's just pure skills. Kung wala kang skills na yan, may mga template ng ready-made. Edit mo na lang yan konti. Anuan mo yung color. Hindi mo naman din pwede sabihin na hindi ako marunong kasi wala namang taong pinanganak na marunong na magsalita, marunong na maglakad. Lahat ng alam mo ngayon, pinag-aralan ko lang din yan, naturuan ka lang din yan. So kung kaya mong matutong magsalita, magbilang, magsulat, kaya mo ding matutong mag-edit kung gusto mo, di ba? So muna siya ang kuan na mga habits, di ba? More on sa financial aspect. Now, I wanna listen kung anong kay BP naman, kay brother. Okay. So, for me, ang pwede mo din gawin or idagdag sa mga habit na pwede kang maging milyonaryo, they take an action every day. So, if you have a dreamer or may pangarap ka sa buhay, kailangan mo mismong
humataw, kailangan mong gawin araw-araw para makuha yung pangarap mo. So, dapat risk taker ka. Kasi ang taong risk taker, guys, hindi sila natatakot na magkamali. Kasi as long na if you have a dream, hindi sila papayag na hindi nila makukuha yan. So, if you have a goal, di ba, may goal ka na. So, anong kailangan mong gagawin? So, kailangan mong hatawin yan, kailangan mo mismong humataw everyday para makuha mo yung goal mo. Kahit may mga challenges ka man na dinadaanan ngayon or may mga bagay ka man na nahihirapan ka or mayroong mga bagay man mismo na every day na habang umahataw ka sa pagkuha mo sa pangarap mo, hindi mo talaga mismo yan, hindi talaga mawawala yan na may mga bagay talaga na minsan na yung tipo na makukuha ko ba to o hindi. Pero pag may pangarap ka sa buhay, araw-araw mo siya hinahataw. Mao jud. So kasi pag araw-araw mo siya hinahataw, dadating kasi yung time na makukuha at makukuha mo siya pag hindi mo siya tinitigilan. Gaya ng mga mayayamang tao, para makuha nila pangarap nila, kailangan nilang humataw araw-araw. Kailangan nila mismo gawin araw-araw. Kailangan nila mismo mag-hustle hard. Kasi bakit? Kagaya natin, di ba, para kumita tayo ng pera, kailangan natin gumising na mas maaga, kailangan natin gawin to. Kasi bakit? Kasi kung mapapansin mo, ang mga taong hindi malaki yung pangarap nila, okay lang sa kanila na hindi nila makukuha pangarap nila. Okay lang sa kanila na, or pumapayag sila na ganito lang yung buhay ko, naging kontento lang ako, ito lang talaga ang meron ako, ito lang talaga yung mararating na meron ako. Pero pag ang taong may malaking pangarap sa buhay, araw-araw na ginagawa nila or gumagawa sila ng paraan para makuha ito at hindi sila papayag na hindi nila makukuha itong pangarap nila. Yes. Kaya kung ikaw mismo ngayon, you have a dream, may goals ka na income or kita at gusto mo madagdagan yung kinikita mo, kung kulang palagi yung kinikita mo, kailangan mong dagdagan. Gaya ng sabi ni Pres, kailangan mong mag-multiple stream na income. So, you are set a goal. Kasi kung may goal ka, then kailangan mo din mismo may influensyahan sa mga taong may malaking pangarap or mas malaki yung kinikita mo. For example, kung may mga kilala ka na mas malaki yung kinikita mo, tanungin mo kung ano yung mga ginagawa nila. Ano yung mga habit na meron sila. Mao jud. Ask them. Kung ano mga... So, Isaac Kasuya ba? Di ba? oh, Tama yung man. Swerte na Isaac Kasuya. Pangutan Anong Yun ito? sa animo. Ano, ikupi para may anak. Meron na, dalawang klase, bro. Di ba? Oy, ang yaman-yaman mo, ang dami mong pera, pautang naman, palibre naman. Pero yung mga yumayaman, yung nagtatanong, paano mo ginawa? yes. Pwede mo ba turuan niya? Tama. No, ikaw. Anong ginagawa mo? Oo. Anong mga habit mo? Paano mo ginawa? Ano yung mga step by step? Yes. So, pag once nalaman mo yun or nakuha mo, i-relate mo sa buhay mo. Mao jud. Tama. Kasi hindi mo pwede makapi kung ano yung mismong galaw siya. Pwede mong i-copy yung sipag niya. Mao. Di ba? For example, kung umahataw siya sa pangarap niya, 12 hours a day or 10 hours a day, higitan mo ng 12 hours a day. Di ba? Yung sipag niya. Kung gusto mo mas mabilis makuha pangarap mo or yung result mo na gusto mo, kailangan mo mas humataw pa para makuha mo ito. Then, kasi may mga nalalaman ka na eh. May mga teaching na pwede mong gawin ngayon. Marami ka ng social media na pwede mong makuha or mga ideas. So, all you have to do is put into action. Mao jud. Kasi, useless mismo yung mga nalalaman mo sa mga taong naging milyonaryo or resultadong tao kung hindi mo ginagawa or hindi mo siya ginagawa or wala kang execution. So, dapat may execution every day. So, kung ano man mismo, for example, kung anong nagagawa mo ngayon, last year, yung resulta mo, mas dublihin mo ngayon yung action mo. Mao jud. Kasi minsan, di ba, kaya hindi natin nakukuha yung pangarap natin, kulang lang tayo sa action. Kaya ngayon ako mismo, kahit kung dati, kung hindi ko nagagawa, ginagawa ko na ngayon. Kaya mapapansin mo, marami na akong mga ginagawa ngayon na something new. Kumbaga, may nahanap ako sa sarili ko ngayon na kailangan kong lagpasan. Diba? Maudjod Yung na. result, kasi may goal ako itong taon na to. Diba? Oo. May goal ako na itong taon na to. Kaya ikaw mismo, para hindi ka tamarin sa pangarap mo, kailangan mo mag-set ka ng goal. Pag once na-set mo na yung goal mo,
kailangan mo na mismong hatawin yan. Wala nang mismong excuses, wala nang drama. Kasi ang taong madadrama, guys, walang komisyon yan. Diba? Walang commission, guys. Wala, unless kung Catherine Bernardo ka, mga artistahin yung mga talent natin dyan sa drama, yun, kikita ka doon. Pero yung drama-drama lang na muni-muni, wag puro feel, hashtag feeling inspired, hashtag feeling motivated, di ba? Wag puro ganon. Galaw-galaw din. Yes, Diba? walang komisyon sa emosyon. Oh. Yun. So, yun na guys ha, alam Put nyo into na. action. Alam nyo na yung gagawin nyo. So, paano nga ba? How can anyone start implementing? So, yes, may mga tips kayo. Hindi namin bigay lahat kasi, makuha na, di nga po ni mo mahumat tanaw. May nga po na playa. Pero gayon sa nato kanang for example kanang usasad ka habit kanang mag-study kay growth mindset ba. Kaya kanang ang imong buhaton na para ma-apply nimo, focus on one habit sa. So muna natong challenge for the listeners right now. Challenge kay dapat maani mapahimuslan ni na topic. Pick one habit. Pili lang kag one habit sa mga nakaya nimong buhaton and kaya mo nang simulan. And apply it for the next 30 days. Okay? Dapat accountable So, lahat. then pwede nyo tong balikan yung podcast na to and i-share nyo sa amin kung ano na yung nagbago sa'yo na in-implement mo consistently for the next 30 days. Yung habit na gusto mo like goal setting, anong nagbago sa'yo simula nung nag-set ka na ng mga clear goals for you, so maingan na. So anyway, we're now at the end, di ba? Saglit lang naman kami ngayon. Kape pa mi guys. Huwag pa nahurot na mo kape kay Dagdag na kay ni Oy. So, Ikabuhi. di ka buhi. May sa kadako sa mong kape. Murag madala pa to sa balay. So, ani na lang, thank you so much. Feel free to comment, like, share kung ano yung mga nagustuhan nyo, ano yung mga gusto nyo idagdag din. Kung meron kayong mga gusto pag-usapan din namin na topic in the future na mga episodes, pwede po ninyo i-comment dira. But, ginahan po ko mo share, nami i-share ang teaser for the next na topic. Yes! So, kani, gawas tanan na kanina industry o sasad ni siya sa pinaka-common na extra income sa mga tao. And it's an industry that is one of the, for me, I used to misunderstand this industry, but now I play a huge role in our organization, ganitong industry. So, it's basically about why network marketing fails most people. And spoiler na lang daan ha, Yes. it's not about the industry. Yeah. Okay? So, basta ay mo kalimot, kita-kits tayo sa sunod na episode. Yes, do share. And pwede po ninyo may i-follow sa mga kita mga mukhang artista na yan. Pwede nyo i-follow. We also have our Yes. TikTok and i-search na mo mga pangalan. Search lang, guys. Search mo lang name Okay, so basta mo na siya guys. Amo sa ning problema, hughurot among kape. Anyway, Oo. so thank you so much, guys. And once again, this is COTG. See you on our next episode. Happy Chasing Dreams! Dreams!